Hi guys, so welcome back to Tarot Page Philippines. For this video, gawin natin yung weekly horoscope for October 2, October 6 hanggang October 12 para po sa may mga sun, moon, at rising sign ng Aries. Kasama si Mikay. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam po ano yung sun, moon, and rising zodiac signs nyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito para malaman nyo kasi importante rin siya. Readings will be for guidance purposes. Gamitin pa natin yung free will natin ng maayos. At kung kailangan nyo po ng private readings or spell works or gusto nyo pa magbigay ng donation via Gcash or Maya, the details are in the description below. Or pwede pong gamitin yung ating thanks button sa baba. Okay, so Aries, kamusta ka ba? So we have here the card of the Tower. So, you're in the process of rebuilding na pala. As a moment pa ngayon na inaayos mo yung mga dapat mong ayusin. Sige tayong insenso So, andoon na the universe, yung pinapakita ng card sa akin with the card of the Tower, is that this is a moment na kung saan hinahayaan na ng universe na mag-start ka ulit from scratch. Parang iba sa inyo nagsisisin. Ano ba yan? Bakit na naman ako rebuilding na naman yung process ko? Hindi pa ba tapos to? Well, you know what? May mga bagay kasi na hindi na mas maganda pa rin na uulitin natin siya from the beginning kaysa iayusin ulit. Kasi may mga errors or may mga bagay na once na na-damage na, ang hirap nang ayusin. Minsan kailangan magsimula na lang ulit. Parang salamin, di ba? Kahit anong dikit mo dyan, kita mo pa rin yung mga cracks, kita mo pa rin yung lamat. Pero what's holding you from completing yung construction mo, yung building mo? So we have here is the Ace of Pentacles. So the Ace of Pentacles kasi andun na let go din ha. Kasi andun yung point na minsan sa sobrang connected natin doon sa mga bagay na yon, mga tao na yon, mga pangyayari na yon, nagkakaroon ka ng moments na nahihirapan kang i-let go yung mga bagay na yon o i-let go yung mga taong yon. It is important that you let go what needs to be let go. It is important na bitawan yung mga kailangan bitawan. Kasi, sa bandang huli, ikaw din ang mahihirapan. Ikaw din yung madedelay yung growth mo. So, bitawan na natin yon, ha? Kung sino man sila. Past is past. Dali na lang natin yung good memories, yung lessons, yung wisdom, yung matutunan natin mula sa nakaraan na to. Yung desire card mo is the Nine of Swords. So, this card is advising, pinapakita ng card na yung desire mo. Alam mo yung tipong, gusto mong maplano, gusto mong as much as possible, ang dami sa inyo na gusto nyo na yung pinlano nyo, yun yung masusunod, yun yung mangyayari, yun yung magaganap. May bad news ako sa'yo, hindi lahat ng gusto natin pwedeng masunod. Bakit? Kasi, alam ng universe kung yung gusto natin, magbe-benefit sa atin, or ikababagsak natin. So, the cards are saying, it's time that you give up to the universe kung ano yung kailangan mo. Remember yung prayer, na yung the Lord's Prayer, di ba? Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Pero pag sunod, thy will be done on earth as it is in heaven. So, even in the Lord's Prayer, pinapakita doon na hinahayaan ni Jesus na si God the Father ang masunod. Yes, meron siyang gusto, meron siyang concern, meron siyang hinihiling, pero still, it is the will of the Father na ang hinihiling niya. Kasi, perfect yun eh. Just like the plan of the universe, perfect lagi yun. Di ba, Mikay? Ano ba? Perfect yun. Na? Okay na? Ako'y natakot Dito ka. Ngayon. Ayun. So, yun yung pinapaalala sa atin ni Mikay na kailangan na we need to allow the universe to take its course. Now, sa foundation mo kasi, bakit gusto ng universe na masunod siya? The Ten of Wands. Ano? Alam mo yung lahat ng effort nilalagay mo lagi, lahat ng lahat na lang ine-exert mo, na kung pwede naman na, kumbaga sa, imbes na
andun na, sumabay ka na lang doon sa agos. Yun yung gusto ng universe para sa'yo. Na sumunod ka doon sa agos na nilalaan, sumunod ka doon sa plano, yung sa path, para hindi ka na mahirapan. Ewan ko, siguro, ang dami sa inyo na gusto talaga parang feeling nyo, mas nagiging fulfilling ang isang achievement para sa inyo kapag nahirapan kayo. Pero hindi pa rin eh. Results is all that, resulta ang importante dito eh. Kaya di ba meron tayong sinasabi na work smart tayo, not hard. Alam mo bakit din? Kasi instead na inubos mo yung lakas mo at oras mo sa kaka-exert ng effort, tipirin mo yon, pwede mo pang ilaan yon sa iba pang mga bagay so that magkaroon ka ng more achievements. So that you can also create more para hindi lang naman para sa'yo, pwede na rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Para yung nakita ko example ng work smart, not hard. Sa isang kusina, yung mga yung cherry na kamatis, isa-isang hinihiwa. Alam mo ginawa ng isang chef? Nagay niya lahat sa isang flat na lalagyan, tapos pinatungan niya ng isa pang flat na lalagyan, tapos yung kutsilyo, hinati niya sabay-sabay. O, tapos. So, instead na abutin pala siya ng ilang minuto, tapos na siya ilang segundo lang. So, that's an example of working hard. Working smart, not hard. Now, in the past, kasi, okay. So, with the King of Cups in the past, andun na, kaya hindi ka maka-let go, no? Kasi ang daming sentimental value. Andoon na, yung mga glories of the former past. Yung parang dati kasi, ganito kami, ganyan-ganyan, gagawa pa namin ganito. Alam mo, wala namang masama. Magandang balik-balikan natin ang nakaraan. Kasi, bibigay siya sa atin ng ng ngiti sa labi natin. Pero, sabi nga doon I think sa Hagay yata yun, the glory of the new house will be greater than the former house. Baga, yung kagandahan, yung pagiging, yung wangis ng bagong bahay, ilalagpasan pa yung wangis at ganda ng lumang bahay. So, ganun yung part ng gusto ng universe na gawin para sa'yo. Na, yes, ito yung past, pero you don't need to dwell in the past. Makikita mo kasi once you focus on the future na in the now, at saka sa future mo, doon sa binibuild mong bago, may kita mas maganda pala yung kakalabasan. Now, in the future, we have here, yung ikaw, is the Three of Wands. Dude, Aris, naman sabi ko stay put ka muna kung nasan ka. Huwag ka magmadali. Kasi dun yung gagawin ng universe sa'yo. Akala mo stagnant ka, akala mo wala ka napupuntahan. But no, you are at the right time, at the right place. Andito na sinasabi sa'yo ng cards na maging maging planted ka muna kung nasan ka. Kasi pine-prepare pa yung daan. Huwag ka magmadali, di ba? Pag nagmadali tayo, mas madalas nasisira yung mga ginagawa natin. Madalas pag minamadali, yung pagkain, yung luto, hindi siya masarap. Hindi nakukuha yung quality dapat makuha natin. Now, sa physical environment mo, we have here is the card of the Fool. So, andoon na may mga bagong feelings ka naramdaman, parang, hindi ko alam to, or hindi ako sanay na naghihintay. Well, sabi nga nila, patience is a virtue. Pero para sa'yo, patience, isa siyang skill na aralin mo. Tuturuan ka. Kasi yung pagiging pasensyoso mo, ito yung tutulong sa'yo in the process, in the next few weeks, next few months, para alam mo kung paano ka gagalaw. Kasi sometimes, lagi, patience often nagbibigay ng mga rewards na hindi natin nakakala. Hintay ka lang, wait ka lang dyan sa pwesto mo, and there will be a reward na parating. Because in the physical environment, we have yung King of Wands naman. So, in your physical realm, or sa environment mo, parang, nakakatuwa na, nakikita mo iba nag-umaangat na, iba nag-e-expand, nag-grow, tapos ikaw nandito ka pang ganyan. It's okay, hindi to karera. Iba yung process nila, iba na binibigyan ng universe, iba yung sayo. Each one of us, unique ang ginagawa ng universe. But for you right now, Aries, patience is something you need to learn. Kaya minsan, kailangan mo din mag-meditate. Kailangan mo tutunan paano control yung sarili mong emotions. Remember, as a fire sign, andun yung pagiging aggressive mo. Now, the hopes and fears we have here is card of the Emperor.
this is your ruling card. So, you're hoping to be in control of a lot of things. Pero balik tayo doon sa prayer ni Jesus, thy will be done. Kaya gusto ko yung kay Karen Underwood ba yung song na yun? Sa niya, Jesus take the wheel. This should be your prayer right now, not to be in control. Andoon na you need to be in balance, in partnership with the universe. Pag sinabi ng universe na stay, hindi mo tatanungin kung gaano katagal. Sabihin mo, okay. Kasi si universe, madalas yan, hindi niya binibigay yung buong plano niya at sa isang bagsak. Hinahayaan niyang magtiwala tayo. Kaya doon papasok yung trust the process. Now, the possible future para sa'yo is the 6 of Wands. Yan na nga. So, learning from the past, isa yan sa mga gagawin ng universe para sa'yo. May mga babalikan ka sa nakaraan. Hindi para pahirapan ka, but more likely para matutunan mo yung mga naiwanan mong lessons doon. At hindi mo na magawa yung same mistakes na nagawa mo before. So, huwag kang masyadong, pag may mga bumalik na tao sa buhay mo or may mga events na parang mauulit, huwag kang mataranta. The universe allowed that. Instead of you na gusto mong takasan yon, tanongin mo universe, anong kailangan ko matutunan para makalagpas ako sa event na to? So, I hope nakatulong yung readings. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At tandaan nyo, kung bago kayo, subscribe, like, and share. And also, kung kailangan nyo po ng Spellworks, private reading, or gusto mag-donate using GCash or Maya, details are in the description. Or pwede mong gamitin yung ating thanks button sa baba. Okay, so Aries, maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo soon. Mula po dito sa Baguio City, this is Aero. I'll see you soon. Bye for now.